Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of John, chapter 12, verse 24. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Love wins. Sa series natin ngayong week na ito, mahalaga makita natin kung ano ang nagagawa ng pag-ibig. Naniniwala po ako na ang Diyos, kaya siya nagtatagumpay dahil sa pag-ibig. At naniniwala ang Diyos sa kapangyarihan po ng pag-ibig. Yan ang paraan niya upang tayo po ay manumbalik sa Kanya at maligtas. Kung tutusin, pwedeng tayong parusahan na ng Diyos. Kumbaga, meron siyang kapangyarihang gawin yun. Pero still, naniniwala po siya sa kapangyarihan ng pag-ibig. At dito po ipinahayag ng Panginoong Jesus. Makikita natin sa buhay na ito yung totoong kahulugan ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, hindi naman po yan emosyonal lang na pakiramdam. Yan ay isang desisyon na dapat taglay-taglay ng isang tao sa kanyang buhay. So para sa akin, kaya nananalo ang pag-ibig unang-una ay yung pong pinapakita kasi ng totoong pag-ibig yung tinatawag na self-denial. Kaya ang Biblia, mapapansin ninyo, lagi pong may mensahe patungkol po sa self-denial. Sabi sa Luke chapter 9, verse 23 hanggang 24, diba? If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Bakit gusto ng Diyos na i-deny natin yung ating sarili? Kasi sa Biblia po, yung mga tao pong namumunga at yung tao pong tumatanggap ng eternal rewards ay yung pong mga tao na dinideny nila yung kanilang sarili. Yun po ang sinasabi ng John chapter 12 verse 24 na binasa natin kanina. But if it dies, it produces many seeds. So pagka dinideny po muna natin yung ating sarili, inuuna natin ang Diyos, inuuna natin ang ating kapwa, dun lamang tayo tunay na mamumunga. Pangalawa, pinapakita ng tunay na pag-ibig yung pong paglilingkod. Pagka ang tao talaga nagmamahal yan, handa siyang maglingkod. Ang ating Panginoong Hesus, ginawa niya po yan sa atin. Kaya ang hamon niya rin sa atin, sabi rito sa Matthew chapter 20 verse 26, whoever wants to become great among you must be your servant. Kaya para sa akin, yung mga marunong maglingkod sa kapwa, marunong maglingkod sa Diyos, yung nagpapakumbaba, at ipinaglilingkod nila yung kanilang buhay, ay sila po yung totoong nagmamahal. Sila po yung totoong umiibig. Pangatlo po, ito mahalaga. Pagka ikaw ay tunay na nagmamahal, meron kang willingness to submit. At sa Biblia po, napakahalaga po ng submission. Kaya mababasa ninyo, submit to God, submit to authorities. Ang mga babae pasakop sa lalaki, sabi sa Ephesians, ang mga nagdilingkod o yung mga nagtatrabaho, slaves, workers, magpasakop sa kanilang mga masters. Bakit po? Kasi sa Biblia po, ang tunay na manifestation na ikaw ay nagpapakumbaba, nagmamahal ay yung submission. Kaya alam niyo po sa Biblia, sabi sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Gusto ng Diyos makita tayo nagsasubmit. Kasi sa pamamagitan po ng pagpapasakop, doon po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Doon sasagana ang grace ng Diyos sa ating mga buhay. Pang-apat po, yung totoo pong nagmamahal, meron po siyang willingness to surrender his life to the Lord. Yan po ang katangian ng totoong nagmamahal. Handa kang isurrender yung iyong buhay sa Panginoon. Kaya sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi diyan, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So ano ibig sabihin nito? At totoong pagsamba pala
ay yung pagsusurrender natin ng ating buhay sa Diyos. Kaya pagka nakasurrender po yung buhay natin sa Lord, doon natin natatagpuan yung tunay na buhay at kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nagtatagumpay po ang totoong nagmamahal dahil marunong siyang mag-surrender ng kanyang buhay sa Panginoon. At panghuli, yung totoong nagmamahal ay meron siyang willingness to sacrifice. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 2, sinasabi po dyan, live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Anong ibig sabihin nitong verse na ito? Kung ang Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang sacrifice, tayo po, kung nais nating mamuhay ng may pag-ibig, handa tayong magsakripisyo. Kaya pansinin niyo po, even sa panawagan ni St. Paul sa mag-asawa, yung lalaki sinabihan na dapat magsakripisyo para sa kanyang asawa. Ibig sabihin, pagka nagsasakripisyo pong isang tao, merong siyang nakikreate na magandang relationship. In fact, nabubuo ang isang relationship kung merong taong handang magsakripisyo. Kaya po maraming mga hiwalayan ngayon, mga divorce o na nagaganap sa buhay ng mag-asawa kasi wala na pong handang magsakripisyo. Kung matututo lang sana tayong magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, makaka-create tayo ng healthy relationships. In fact, marirestore even yung mga broken relationships. So again, si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.